Jan Suan, and of course, Studio Suan. Magandang gabi po sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo. Nagpapasalamat kami at nakarating kayo sa munti naming tahanan. Ito ngayon, napakasimple ng buhay namin at hindi namin inasahan uli ito na maging ganito kami kasi lumipat kami rito sa Antipolo from Cavite City na ang nangyari sa buhay namin na ang sabi nga, gusto ko lang i-correct ang mga lumalabas na balita na hanggang ngayon ay tinutulungan kami ni Kuya Will. Pero sa totoo lang po, 2017, grade 11 siya that time nung hininto nila ang suporta kay Jan. Jan, magbigay bati ka muna sa ating mga viewers, sa ating mga listeners, sa aking vlog na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Jan Suan. Gaya po nang nasabi ng aking ama. 13 years ago, sumali po ako sa Willing Willy and nagkaroon po ng controversial and here I am. 19 years old na po ako ngayon. Ipagpaumanhin na po ninyo dahil sa mga oras na ito ay kasagsagan ng lakas ng ulan po dito sa Antipolo City. Dinig na dinig po mula sa kanilang payak na bubungan ang bagsak ng ulan kaya medyo maingay. Anyway, gusto kong kausapin si Jan. Jan, nung ikaw ay magsayaw sa Willing Willy, ano ang nangyari? Ano ang kwento na natatandaan mo at ilang taong ka noon? Simulan ko po muna sa kung ilang taon ako noon. Siguro po, pagkakatanda ko, around March po yun ng 2011. And 6 years old pa lang po ako noon. Around 2000, katao po kami nag-audition noon. Pang-apat po ako sa 6 na kinuha para makapasok sa television. Ayun nga po, hindi po ine-expect ng lahat and including myself na ganun po ang mangyayari dahil ayun naman po talaga yung talent ko hanggang sa ngayon. Actually, miyembro po ako ng dance troupe sa aming school ngayon. Hilig ko po talaga yung pagsayaw simula nung bata ko. Kaya nung bata po ako, hindi ko po alam or maintindihan kung bakit ganun po yung nangyayari noon. Para sa kaalaman po ng lahat, si Jan po ay nagsayaw ng macho dancing na ikinagulat ng publiko dahil ang ginawa ng bata ay sinasabing bawal sa telebisyon. Bakit ganun ang pagkakasayaw mo? May nagturo ba sa'yo na mag-macho dancing ka? Meron po actually. Natatandaan ko po na may kasama po kami noon sa bahay namin. Pinsan po siya ni Papa. Tito ko po siya. Magaling po talaga siya sumayaw. Tapos every time na kakatuwaan po sila, nakikita ko po kung paano siya sumayaw, which is yung pagiging macho dancing nga po. Nahiligan ko rin po siya. Nga po, sinabi ko kay na Papa na gano'n na lang po yung maging talent ko. So, ikinagulat ng tao. Yes po. Sir Jojo, alam ba ni Willy na gano'n ang isasayaw niya? Kasi nung time na pa-audition kami dalawa, more than 3,000 yung nagpa-audition. Hindi ko naman in-expect na ganun ang kakalabasan ng sayaw niya kasi napili siya. So the following day, noong i-air na live sa TV, hindi ko lang alam kung alam ni Willy na ganun ang sayaw niya kasi yung nag-audition kami, yung mga tauhan lang niya ang nag-audition sa amin. Sa akin lang, confident ako dahil sabi ko, nakapasok dito yung anak ko sa audition. So maganda ang aking pananaw. Sabi ko ay baka dito ito makilala dahil balak din niya mag-artista noong time na yun eh. So sabi niya, gagalingan ko Papa. Dito makilala, gagalingan ko Papa at ibinigay na ang kanyang husay sa pagsasayaw bilang isang batang macho dancer na ikinagulat ng lahat dahil bawal ito sa telebisyon. Naging controversial, naging usap-usapan. Ano po ang sumunod na nangyari pagkatapos maging controversial ang pagsasayaw po ni Jan? Nung in-air yung sa television, kinabukasan, nalaman namin nagkagulo na. May mga DSWD na, mga ganyang hindi na maganda. Akala ko naman, ito na yung sinasabi ko na baka biglang sumikat. Yung pala, magiging controversial. Tama-tama nung time na yun, meron po kami salon sa Visayas Avenue. Nagdadagsaan na sa amin mga nag-i-interview kung sino-sino mga media na gusto kaming kausapin. So, ang ginawa ko, kasi medyo nagkaroon kami ng parang pinaano pa nga tayo ni Kuya Willie kay Dr. Camille. Kasi parang nagkaroon kami ng shock dahil sa daming bumabati ko sa amin. Doon ako kasi nagkaroon ng aftershock nung kukunin nila si Jan na kasi bata pa nga mawawala sa amin. Kaya nagtago kami nung time na yon. Bakit po kukunin? Kasi akala nila in-exploit ko yung anak ko. Exploitation. Pinagtatrabaho ko yung anak ko which is nag-aaral naman siya nung time na yon. Nag-kinder siya, prep
Tapos nung grade 1, yun na si Willie na nag-start magpaaral sa kanya. Pagkatapos ng kontrobersya, nagtago ang mag-ama o ang pamilya para maiwasan ang mga tanong ng mga media. Eto na ngayon, sa pagtatago nila ay sinasabi ng pamilya Suan na may kinalaman si Willie Revillame. Ano po ang tunay na nangyari? Ang nangyari kasi na yun, kasi on process na yung kaso, so para manahimik kami, hindi na kami nagpa-interview kahit kanino man. Kasi marami mga nag-o-offer sa amin nung time na yun. May 10 milyon pa na inoperan kami nung Bakit para sa isang pamilya? para sa kabuhayan namin, tinitira nila si Willie that time. Pero kasi doon ako sa katotohanan. Ay kung magkakapera kami na hindi maganda. So ang ginawa namin, nanahimik kami. May nag-offer pa sa amin ng 4 million nung time na yun. Para saan po? Para sa amin, para Ordinaryong tao po ang nag-o-offer sa inyo. ang nagano sa amin, ordinaryong tao, pero ang nagano mataas. Ano po, parang suhol itong 2 million, 10 million? Sohol para ibagsak namin si Willie. O gano'n ang time na yun. Kung saan-saan kaming hotel tumira. Kung lahat ng mga siguro dit sa 5-star hotel na tirahan namin. Dahil minsan nga, nasa Makati kami, nasa isa kaming hotel doon na maganda. Hindi namin mapigilan dahil hindi na kami nakakalabas. Pumunta kami ng mall. Naku, may nakakita sa amin, nagtakbuhan kami. Ang medyo nakita kami, takbo kami. Tawag kami kagad ng taxi. 13 taon na ang nakararaan mula nang mangyari ang pagsasayaw ni Janjan sa programa ni Willie Revillame. Pagkatapos ng 13 years, ay kumustahin natin ang kalagayan ni Janjan. Janjan, kumusta ka? Sa ngayon, nahirapan po ako maghanap ng allowance para sa pag-aaral ko. Kasi nga po, nag-aaral po ako sa Philippine Normal University and kahit wala pong bayad yung tuition, nahirapan po akong suportahan yung sarili ko para sa pang-araw-araw na pasok. Overall, I'm happy na kung nasan man ako ngayon, nakatapak na ako ng second year college, nagtitake ng magandang kurso and buo pa rin kami na. Itinago sa publiko, ipinisantabi ang mga issue. Ito ay dahil sa iwas kontrobersiya at matanong ang pamilya Suan. Nung mangyari po yung mga kwentong ito, ano po ang ginawang pabor sa inyo ni Willie Revillame? Umasa ng umasa kami noong nanahimik kami dahil ang pangako sa akin ni Kuya Will, papatapusin ko mag-aral si Janjan hanggang college. Huwag kayo mag-alala. At isa pang sinabi niya sa akin, pati yung supportan niyo financially hanggang matapos si Janjan ang pag-aral. So, nung time na yun, talagang anong-ano ka ay okay, makakapag-aral si Janjan kasi that time ang pangarap niya maging doktor, which is hindi natuloy sa ngayon kasi hindi na siya pinag-aral ni Kuya Will. So, yun ang nasa isip ko palagi na lalo nung pandemic time, wala na kaming support galing sa kanya. Ay ilang taon yun, pati yung business namin na meet siya, talagang wala dahil kinuha ng may-ari. Talagang sa loob kami ng subdivision, wala naman kami makain, hindi kami pwedeng lumabas. Nung time na yun, talagang hindi na kami binigyan ng pandemic na yun. Isang paglilinaw, isang klarong linyahan. Lumabas ka makailan ang interview na kung saan ay sinasabing hanggang ngayon daw ay nakasuporta pa rin sa pinansyal at pag-aaral si Willie Revillame kay Janjan. Ano nga ba po ba ang katotohanan dito? Kasi nag-stop sila sa amin, if I'm not mistaken, 2017 yata na. Yes, grade 9 ako. Yung allowance po. Tapos on and off na noon. Kasi yung mga abogado niya, doon kami kumukuha ng allowance. Every month, pupunta kami doon sa office nila. Bigla na lang sinabi, ay, hinto na po yung allowance nyo. Sabi ko, okay lang po kasi pag-aaral naman ni Janjan, continuous. At maraming salamat din po sa ganun dahil sabi ko, at least makakapagpatapos ako ng anak ko na doon sa mga pangako nila. Ang nangyari, nung magpapa-enroll na ako para sa kanya, grade 11, bigla akong tumawag sa kanila na ito enrollment na ni Janjan. Kasi gano'n naman kami lagi, every year. Nagbabayad sila sa school. Bigla nilang sinabi sa akin, ay wala na po si Willie. Hindi na po magbibigay sa inyo. Kailan po ito? Starting po sana ng grade 12. Okay lang po sagutin nyo, okay lang din po hindi. Magkano po yung allowance na ibinibigay niyo? Ang binibigay po sa amin ni Willie is 50,000 a month. So sinabi ko lang po yung katotohanan. Lilinawin natin, for the record, for the second time around, nabibigyan pa po ba kayo? Wala na po. Hindi na po kami nabigyan. Ni kamusta, wala na lahat. Bakit po nag-stop siya? Dahil anong dahilan? Siguro kasi ang sabi sa akin ng sekretary niya doon, wala ng pera si Willie, ganyan-ganyan. May isang kwento po kayong sinabi sa akin bago tayo umupo. Inihinto ang sustento ang pagbibigay ng allowance at pag-aaral dito ni Janjan dahil tapos na ang kaso. After na dismiss yung kaso, yun ang pumasok sa utak ko namin. Alam namin kasi kung kailan matatapos yung kaso, sinasabi nila sa amin yung mga abogado nila na malapit na matapos yung kaso. So noong matapos ang kaso
kaso hindi nagtagal, natanggal. Ano po ba yung kasong kinaharap ni Willie Revillame dito sa pagsasayaw ni Jan Jan ng Macho Dance? Child abuse. Meron po ba kayong abogado na humawak sa inyo? Wala. Sarili po nilang abogado. So, ibig sabihin, sarili lang abogado at abogado rin ni Willie. Abogado din namin. So, na-settle yun dahil wala kayong abogado. Yun nga, marami nga nagsabi sa akin na ibang abogado noong ito na bakit hindi kayo kumuha man lang. Eh, siyempre, nung time na yun, wala kaming kaalam-alam dahil may abogado nga kami, abogado nila, na hindi man lang kayo nagkaroon ng kasulatan. Ay, siyempre, malaki ang tiwala namin kay Kuya Will na hindi naman niya gagawin sa amin. Dahil noon pa man, talagang inano niya kami. Nakapunta pa kami sa Tagaytay, inasikaso kami ni Kuya Will. Lahat ng pangangailangan namin, binigay niya naman sa amin noong time na yun. At ang akala namin, hindi magbabago sa amin. At natatapusin na. Patatapusin ng pag-aaral si Jan Jan. Yun lang naman po ang hiling ko na sana si Jan Jan mapatapos man lang ng pag-aaral. Jan Jan, tanong ko lang sa'yo, sa mga pangyayaring ito, ano ang realization mo? Ano ang masasabi? Sa ngayon po na may sariling isip na rin po ako at nasa tamang edad, na-realize ko lang rin po na kung may babalik yung panahon, tama yung sinasabi ng ibang tao na kailangan may panghawakan ka bago ka umoo. Kasi hindi lang maliit na bagay yung stake dito eh. Buhay to nung isang tao at isang pamilya. So, ayun lang rin po yung biggest realization ko simula po nung nagkamalay ako. Nung ikaw ay magsayaw ng macho dancing, Jan Jan, ano ang nangyari sa'yo? Nabuli ka ba? Napahiya ka ba? Ano yung mga sumunod na eksena sa buhay ng isang batang Jan Jan? So, nag-start po akong mag-aral. Pinaaral ni Tito Willie nung grade 1 po ako. And nakapasok naman po ako sa private school, magandang school po. Surprisingly, hindi po ako nabully noon. Tinanggap po nila ako and naging kaibigan ko po sila. Pero may mga times po na syempre as bata na growing up na nagkakaroon ng malay sa paligid, nung lumalaki po ako, minsan kinakahiya ko rin po yung ganong bagay to the point na nahiya po akong sabihin sa ibang tao po yun, yung ganong. Na-exploit ka ba? Hindi po ako na-exploit ng nino man kasi in the first place po, ginawa ko po yung sa tingin kong makakapagpasaya sa akin. Dati, yung akusasyon na exploitation, ano reaksyon mo? Siyempre, parang hindi magandang isip kasi ang sabi nila, ako ang inaanuhan nilang in-exploit ko yung anak Okay. ko. Which is yung anak ko, hindi ko i-exploit kasi nag-aaral ang anak ko nung time na yun, na pag-aaral ko siya. Pero, ang sabi naman nila, kaya kinasuhan namin yung nagsalita sa amin na hindi maganda. Yung mga nag-vlog sa amin na hindi kami in-interview nung time na yun, hinusgahan kami kaagad. Kaya, kinasuhan namin sila yung Jan Selva. Tatlo namin silang kinasuhan yung time na yun ng libel. Daddy and Jan Jan, ito ang isa sa mga tanong na gusto kong ibato sa inyo. Ito yung pagkatapos bigyan kayo ng pera, daling kayo sa summer kasama ng buong pamilya at daling kayo kasi sinasabi nyo ng mga hotel, pinag-aral ka at binigyan ka ng allowances. Paano kung buwertahan tayo ng netizens na nabigyan na kayo, ano pa hinihirit ninyo? Gusto kong sagutin yun, Daddy. Sa akin lang naman po, na ibigay sa akin ni Kuya Will, wala na po kaming masabi at nagpapasalamat kami sa kanya na natulungan kami. Ang point ko lang po dito kasi may mga lumalabas na sabi hanggang ngayon sinusuportahan kami at pinapaaral si Jan Jan. Yun ang gusto ko lang po pong iklaro sa lahat po ng tao or kung sino man po ang magsasabi sa amin na dapat natulungan kami. Gusto ko lang po iklaro na hindi na po kami tinutulungan. Pero marami pong salamat sa mga naitulong niya sa amin for ilang taon po. Nagpapasalamat kami kay Kuya Will. Kayo po ay nagpapaaral na ng kayo lang mismo kay Jan Jan. Ako po mismo ang nagpapaaral sa anak ko. So ito, may tindahan ako. Tinataguyod ko yung 5 anak ko. Binigyan po ba kayo ng pangkabuhayan ni Willie? Binigyan ako ni Kuya Will nung time na yun ng bahay, kamilya, at saka kotse na Avanza. Pandemic na yun at wala na kami, doon ko na ibinta yung bahay. At dito ko naman din ibinili kasi para magkaroon ako ng business na dito lang din sa bahay. Kasi yung ibinigay sa amin na bahay is 36 square meter. Maliit sa amin ay siyempre lumalaki na yung pamilya ko. Subdivision, wala po kaming negosyo doon sa loob. So, naghanap ako ng bahay na commercial para dito na rin kami lahat. Jan Jan, 13 years ago, kung babalikan mo ang iyong nakaraan sa pagmamacho dancing, may gusto ka bang ipagpasalamat? Dahil sa kabila ng pagsasayaw mo ng macho dancing, ay nagkaroon kayo ng biyaya mula kay Willie.
Para sa akin po, personally, malaking tulong at ang laki po ng utang na loob ko para kay Tito Willie. Kasi hindi po ako makakapag-aral sa magandang paaralan mula grade 1 hanggang sa nag-senior high po ako kung hindi dahil sa tulong niya. Ayun po yung talagang pinapasalamat ko na bigyan po ako tsaka yung pamilya ko ng magandang kabuhayan. And second year college na po ako ngayon, konting kembot na lang at makakapaambag at mabubuhay ko na rin po yung pamilya ko ng sarili kong paghihirap. May isang kwentong binuksan si Sir Jojo sa akin kanina bago kami umupo dito na dapat sana daw po ay mag-aartista si Janjan na udlot ang pangarap na pag-aartista. Sir, pakikwento po sa publiko, sa Kasi- ating po mga viewers. Nung time na yun ang kasagsagan ng balita sa amin, may mga nag-o-offer sa amin na kukunin si Janjan. Ay syempre nung time na yun may kaso kami at nag-a-attend kami sa kaso na yun dahil hindi maliit na kaso yan kasi Philippine versus Willie Rebillame nga. So binawal kami ng mga abogado namin muna na maganyan-ganyan si Janjan. So ako naman, syempre as a tatay, dahil suportado naman kami nung time na yun, ba't kailangan pa namin mag-artista si Janjan na para i-ano yung sarili niya dahil gusto niya rin talaga mag-artista. Gusto niya talaga, sabi niya, pag pina-acting ko, iiyak siya. Papa, mag-artista na ako. So, at saka tinago ko talaga siya na hindi pwede siyang lumabas kung saan-saan na sa television kasi binawal nga kami muna. At ngayon, Janjan, naudlot ang pangarap mo maging artista. Naudlot nga ba? Para sa akin po, open pa rin po talaga ako sa pangarap ko na yun. Although, yun nga po, gaya ng nasabi ko na college student po ako ngayon, may prioritization po akong sa pag-aaral, pero may part pa rin po talaga sa akin na gusto kong tuparin yung pangarap ko na yung pag-aartista po. Nung bata ka, tinangarap mo mag-artista. Nangihinayang ka ba dahil hindi natupad nung bata ka pa habang maaga pa? May part rin sa akin talaga nangihinayang ako kasi ang laking opportunity na yun eh. Pero naisip ko po na look at the brighter side na lang po na nakapag-aral ako and here I am, nasa kolehiyo na. Dito sa sinasabi nga na kinaklaro, gusto kong klaruhin mo rin tulad ng pagklaro ng tatay mo sa isyong lumalabas na hanggang ngayon nabibiyayaan pa rin kayo. Sa ngayon po, for this past few years po, wala na po talaga kaming kahit contact na lang po. Kahit sa attorneys niya, wala na po talaga kaming contact. So, that means wala na rin po talaga kaming suporta. May mensahe ka kay Willie. Kung mapapanood mo man to, Tito Willie, super thankful ako sa'yo dahil napag-aral mo ko at nasuportahan mo yung family ko. I'm not mad or galit, tampo sa'yo dahil malaki yung utang na loob ko sa'yo. Pero, ayun, it should have been better kung natupad mo man yung pangako mo sa amin. Hindi natupad ang pangako. Naudlot po siya. Daddy, naudlot nga ba? Naudlot talaga. Yun ang pinaka nangyari sa amin ngayon na siyempre umaasa ang isang tatay na mapatapos yung anak at naudlot nga. Yun ang pinaka naging sad sa buhay namin. Ito ako ngayon kumakayod ng mati. Pero kaya ko naman itaguyod yung anak ko. Siyempre mga anak ko yan. Tama lang din. Oh, Dahil tama. anak mo yan. Anak ko yan. At Talagang huwag kang umasa sa pangako ng ibang tao. Tama. Yun ang sinasabi ko lang. Yung gusto ko lang linawin nga, yung mga pangako nga, lumalabas nga, na gano'n nga, until now, siya pa rin na nagpapaaral kay Janjan. So, maliwanag po, nililinaw po ng vlog ko pong ito na sa mga sandaling ito, walang katotohanan yung lumabas na balita na hanggang ngayon po ay sinusuportahan ni Willie ang pinansyal at pag-aaral ni Janjan. Tama po ba ako? Totoo po yan. Sir, may naikuwento ka sa akin bago kami magpunta rito sa Antipolo. Kaugnay ng nangyayari ngayon kay Willie Rebillame na kung saan binabatikos siya ngayon ng mga tao matapos na siya ay magsalita at magalit sa kanya mga staff sa bago niyang programang Will to Will. Ang sabi mo sa akin, may ganong ugali si Willie. Pakikwento nga po ulit. Si Kuya Will kasi, noong time na lagi akong pumupunta sa show, noong kasalukuyan namin na may kaso si Janjan, kasi talagang labas-masok na ako doon sa show. Perfectionist kasi siyang tao. Gusto niya laging itama. Talagang siyang umaano talaga sa mga tao niya na nagagalit siya. Totoo yung pagka-stricto siya talaga. Nagagalit siya pag nakikita niyang hindi maganda. Sa palagay po ninyo, sa opinion ninyo, dapat bang magalit na tulad isang Willie Rebillame in front of public sa harap ng telebisyon? Para sa akin, sa ganyan, kasi di ko ginagawa yan, mali. Pero yun ang karakter niya eh. Para sa iba, medyo mali. Kaya lang yun ang karakter niya eh, na ganun talaga siya eh. Last one, blessing ba ang pagsasayaw ni Janjan sa programa ni Willie Rebillame para sa'yo? Para sa akin, it's a big blessing for us, for my family. Kasi yun nga, natulungan niya kami at talagang kumampi kami sa kanya dahil yun ang tama. Kung sino man yung mga sa amin, nag-offer mas malaki pang offer na ganito, bibigyan kita ng 10 million, hindi ako umano doon
doon kasi walang katotohanan yun. Dito kami sa katotohanan. Kasi syempre, nakakatakot ang buhay namin nung time na yun. Mamaya, bigla na kami ipatsogi. Di ba? Di nawala tuloy kami lahat. So, doon kami sa katotohanan at poprotektahan kami. Okay, mensahe mo lang ng daddy sa lahat ng mga taong umantabay sa naturang issue 13 years ago. Ang masasabi ko sa lahat ng mga nanonood, na sana, ito na kami, ito na si Janjan, malaki na. Kuya Will, kung talagang kuya naman ang tawag ko sa iyo Kuya, kung nakikinig ka man, sana mapansin mo kami at makumusta man lang kung ano na si Janjan ang kalagayan ngayon. At kahit ano pa ang mangyari, mahal na mahal ka namin. At sana kumustahan nyo lang kami dahil wala na po kami sa Cavite. Naibinta ko na po yung bahay doon dahil ibinili ko naman po dito yung pinagbintahan ko ng bahay doon. Ito ngayon, mayroon na akong konting negosyo, may tindahan ako at ito po yung nairaraos ko po, mapaaral ko po ang 5 ko pong anak. Janjan, advantage o disadvantage ang ginawa mong pagsasayaw? Para sa akin po, tsaka sa family ko, advantage po yun. Nga po, nabigyan nga po kami ng magandang buhay at the same time, nagkaroon po ako ng exposure sa public which is connected po sa pangarap kong pag-aartista. So, big advantage po siya para sa akin. Mag-artista ka na uli ngayon. Handa ka na ba mag-artista? Ano Yes. mo pinaghahandaan ng pag-aartista mo? Dumaan po ako sa ilang workshops simula po nung bata ko. I think kaya ko naman na pong umarte and I have a talent for that po. Nasa Okay. teatro siya ngayon Speaking of talent, hindi mo na rin ba tinuloy yung pagiging macho dancing mo? Yung talent po na pagsasayaw, nandyan pa rin po. Since I'm a part of organization po sa school namin na about sa pagsasayaw. Pero sa macho dancing po, hindi ko na po siya napapractice. Daddy, ano ang mensahe mo kay Janjan? Ang mensahe ko sa iyo na parang naiiyak tuloy ako. Be strong lang palagi at ang pag-aaral mo, yun ang importante na huwag mong kalimutan at alam mo naman ang buhay natin ngayon na parang bumalik tayo sa zero pero kaya pa rin kitang itaguhin yun. Yun ang maipapayo ko sa iyo na mga kapatid mo, mahalin mo. Ikaw dito yung panganay, mahalin mo yung mga kapatid mo at si mama mo. Lahat. Janjan, ano ang message mo kay Daddy? Hindi mo man ako totally pinag-aral simula nung bata, pero nandyan ka para suportahan ako sa kahit anong bagay na hilingin ko. Until now, na kahit na nasa tamang edad na ako, nasa hustong edad na ako, hindi mo pa rin ako pinababayaan. Thankful ako para dun. Gaano mo kamahal si Daddy? Super po. Hindi ko po siya ma-describe ng words. Ano reaction mo, Daddy, sa naging pahayag ni Janjan? Siyempre, reaction ko nun. Alam ko naman kung gaano ako kamahal ng anak ko dahil nakikita ko kung lahat sila ganun nila ako kamahal. At saka yung asawa ko, talagang kami, intact kami sa pamilya namin. Nagmamahalan kami. Mensahe mo doon sa mga taong tumuto doon sa naging issue. Kung napanood nyo man po yun, 13 years ago, ito na po ako, malaki na, malusog na. And yung pangarap ko na mag-artista, sumayaw, pasayahin yung ibang tao, nandito pa rin po siya. So, ayun lang po. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa punta nyo sa amin. Ayan. Isang masayang kwentuhan, isang masayang kumustahan. 13 years ago, binalikan natin ang kanilang nakaraan. At ito ngayon, ang kasalukuyan. Salamat sa iyo, Janjan. Thank you po. Pogi ka pala. Ako po si Morley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa tundo. Mabubuhay ka saan man panig ng mundo. Yes! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang